So ngayon po ang ating pangatlo na ating tatalakayin para matapos na ho natin itong Abraham's Faith Part 2 po. Ang pangatlo po ay Abraham's faith was well preserved. So ang pananampalataya ni Abraham ay napanatiling mabuti. Ngayon po talakayin po natin ang verses 23 and 24. Preserve as a promise. So iningatan bilang isang pangako po ng winikwa ho ng 23 ng Kapitulo 4. Basahin natin muli ang verse 23 up 24. Ngayon hindi lamang dahil sa kanya isinulat ang salitang sa kanya'y ibinilang, kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa atin na mga sumasampalataya sa kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay. So sinabi sa atin dito na ang pangako ay hindi lamang para ibigay ang katwiran kay Abraham, kundi pati na rin sa lahat ng mga nananampalataya sa kanya. So hindi basta-basta ang pananampalataya, kundi pananampalatayang nagliligtas sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. So mas madali para sa atin, mga minamahal, na maniwala o sumampalataya kaysa kay Abraham. Bakit po? Tayo kasi ay magbabalik tanaw lang ho tayo sa nangyari, sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Samantalang si Abraham po ay umaasa sa gagawin ng Panginoong Hesus sa krus. So parang gano'n lang ho, no? Pinapakita ho natin na mas maigi pala yung henerasyon ho natin. Kasi po alam na ho natin may kasaysayan Alam natin na may Bethlehem. Alam ho natin na isinilang sa pasabsaban. At alam din ho natin na si Jesus ay ipapako sa krus ng Kalbaryo o napako sa krus ng Kalbaryo. May kasaysayan ang bansang Israel. So tumatanaw lang ho tayo ngayon sa nakalipas. Samantalang si Abraham po ay tatanawin pa lang ho niya kung ano ho yung magaganap, yung mangyayari. Pero naniniwala si Abraham na matutupad at mangyayari po kung ano yung itinakda ng Diyos. Mahirap para sa kanya dahil sa kanya po ay nakikita na hindi niya nakikita yung pagtutubos. Samantalang tayo po ay nakita ho natin dahil nabasa ho natin sa mga kasulatan na tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Dahil may nakalipas sa kasaysayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, si Abraham at tayo po, kapwa ho nating naiintindihan na meron tayong Mesiyas. Katulad din ni Abraham, ulitin ko, kapwa alam ho natin at piniwalaan ho natin, sinampalatayanan ho natin yung Mesiyas na ito, na isinilang doon sa pasabsaban. Si Abraham, ulitin ko, tumitingin sa hinaharap na pagtubos sa krus. Tayo po ay tumitingin naman sa nakalipas na pagtubos sa krus. Uulitin ko yung katagang yon. Dahil napaka mahalaga po ito sa buhay ho natin bilang manampalataya ni Kristo Jesus. Si Abraham, tumitingin sa hinaharap sa pagtubos sa krus. Samantalang tayo po ay tumitingin sa nakalipas na pagtubos sa atin sa krus. Again, kapwa po tayo ni Abraham ay nakadepende ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Yung object of our faith sa pagbabayad ng kasalanan natin sa kamatayan ni Kristo, yun po ang mahalaga sa kaligtasan. Naniniwala ho ba kayo doon? Kinakailangan kasi yung object of our faith katulad ho ni Abraham. Yung object ho niya nandoon sa Mesiyas na hinaantay ho niya at matagal na panahon pa na matutupad. Samantala po tayo, dumating na. Nakalipas na, ilang taon na po ang nakakaraan. Mahigit 2,000 taon na po ang nakararaan. Tumatanaw tayo sa ginawa ni Kristo doon sa krus. So gusto ko pong isingit ngayon sa oras na ito, sa holiday season ng December sa ating mensahe. Sa panahon ng December, ito yung ating nakikita. Gusto ko pong tanungin ko ho kayo, ano po ho ang ilarawan ho ninyo ang Christmas wreath na ito? Pwede ho ba ninyong
ilarawan. I-identify ho ninyo ang larawan na ito na Christmas wreath. Ano ang napapansin ninyo? Bigyan niyo ho ng kahulugan ang Christmas wreath na ito. Anybody? Sige po, Sister Mayan. Okay, same sa inilagay ni Jesus. Okay. Ano pa po? I-identify ho ninyo. Ano po yung paglarapan? Nakikita ho niyo itong Christmas wreath na ito. Ano yung nararamdaman ninyo? Bigyan niyo po ng kahulugan ang Christmas wreath na ito. Sige po. Ano po? Tatay Beo? Meron po kayong, ano po? Okay, may binibigyan tayo ng pag-asa. Okay, ano pa po? Meron po ho ba? Ha? Ano po? Ano po? Koronang tinik. Okay, agad. Ano po nakikita ninyo? Ako nakikita ko ho dyan, kala ho nyo masaya. Tama po ba? Ha? Ano po? Pleasure. Okay, pleasure. Very good. Ako nakikita ko dyan, puro, ang saya eh. Pag nakakita ko ng ganito, ng Christmas wreath, masaya. Wala siyang lungkot. Tama po ba ako? Wala siyang lungkot eh. Nababanaag ba ho ba ninyo lungkot? Wala kayong nababanaag na lungkot dyan. Ang saya-saya, di ba? Kulay green and kulay ano pa? Pula. So ibig sabihin, pag nakakita ho tayo ng green at red, yan ho yung time ng season ng December na pinagdiriwang ng marami yung tinatawag nating Christmas. Di ba? Actually, itong, pag nakikita ko rito, masagana eh. Di ba? Tama, yan sabi ni Father Edwin, pleasure. Dahil maraming pera. Dahil mayroong bonus. May 13-month pay. At nakikita ho natin ho dito, puro ano yan. Pag nandito na ito, ay nako, malapit na ang traffic. Ano ba tawag dun sa car na nun? Carmageddon ba tawag dun? Yung pag talaga, Carmageddon? Yung pag marami na talaga, di ba? Pag nakikita natin dito, nako, simula ng traffic. Yun nga ho, ang traffic area talaga natin dito, itong Las Piñas. Yan, super duper traffic ho dyan pagtungtong ng December. Yan, wala Ayala, hanggang ano na ho yan? Hanggang doon sa Bacoor na ho yan. Ganyan katindi ho ang nagagawa ng Christmas wreath na ito. Kasi puro ang mga tao po nasaan? Wala sa loob ng bahay. Nasaan? Nasa mall. Nandoon sa galaan. Nasa party-party. Yan kasi ang nagagawa nitong Christmas wreath na ito. At kalahon niyo mga kapatid, siyempre, na-emphasize ho dyan yung regalo. Tama po ba? Ha? At ang masarap na pagkain. Di ba? Ang sasarap. Ang saya-saya pag nakita natin ang Christmas wreath na ito. Kung tatanungin ko ho kayo mga kapatid, saan nakasentro ang Christmas wreath na ito? Actually, hindi naman kay Jesus eh. Alam niyo po ba kung nasa nakasentro? Material. Material na bagay. Bakit? Pagtungtong ng December, kinakailangan bumili ng bagong damit. Dahil ayoko makita ng kaibigan ko na luma yung damit na isusunod ko sa Christmas party namin. Kinakailangan masarap yung ibibigay kong pagkain. Kinakailangan maganda yung regalo ko. Kailangan maganda ako ng ganoon. Pagtanggap ko ng 13-month pay ko o bonus ko, bibili ako ng ganoon. So ganoon, ang tinuturo ng Christmas wreath na ito ay puro material things. Tama po ba ako? Kasi yan ho yung ating titignan. At eto pa po, hindi ho si Christ ang nakasentro ho dito. Kung tatanungin ho ninyo ang mga bata, ang kilala nila during this season, si Santa Claus. Di po ba? Si Santa Claus. Ang kilala ho nila during this season. Meron nga po kong tiyahin eh.
Itong ko po ito, mas matanda po ko sa kanya. Sa tuwing December 24 po, nagpupunta ho kami sa lolo ko, sa Angono Rizal. Doon kami nag-celebrate nung maliliit pa ho kami. Yung aking grandfather po, pininiwala ho niya sa kanyang bunsong anak na tiyahin ko po, na totoo si Santa Claus. Kasi sa tuwing December 24, inuutusan niya ang mga tiyuhin ko na ibabato yung regalo na binili ng lolo ko mula doon sa bubong. At lalagabag yun sa bubong ng bahay ho nila. Blag. Sabihin ng lolo ko, andyan na si Santa Claus, nagpadala na ng regalo sa iyo. So tuwan-tuwa naman yung tiyahin ko, pero alam ko naman, mula yun galing yun sa lolo ko. Kalahunin nyo, every year, ganun ang ginagawa ng tiyahin ko. Kalahunin nyo, nung nag-college na ho siya, naniniwala pa rin ho siya kay Santa Claus. Kasi ganun ang ginagawa ho nung lolo ko. Nung namatay na ang lolo ko, sabi ng lola ko, patay na si Santa Claus. Doon pinunyag ho sa tiyahin ko na college na hindi totoo si Santa Claus. Imagine ho ninyo kung paano ho na-brainwash ho ng grandfather ko na totoo si Santa Claus. Ibig sabihin, this season, ang nasa center ay sino? Si Santa Claus. Hindi si Jesus. Ngayon, gusto niyo po ba to? O eto? Ano pong gusto ninyo? Yung Christmas wreath o yung crown of thorns? Pwede ba yon, Pastor Ray? Instead na Christmas wreath, eto po ilagay ho natin sa ating design every season? Hindi, wag naman. Wag naman. Kasi naniniwala po ko, mahalaga ang Christ's birth. Amen? Mahalaga ang Christ's birth, pero mas mahalaga ang Christ's death. Kasi kung hindi ipinanganak ang tagapagligtas, walang mamamatay doon sa krus sa Kalbaryo para tayo po ay bayaran sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Kaya sa atin po, bilang mananampalataya ni Kristo Jesus, kung ilalarawan ko po ito, yan po ay pagdurusa, paghihinagpis, kamatayan, paghihirap. Samantala ang Christmas wreath, masaya, masagana. Pero ito po, nakakalimutan ho ng tao. Yes, magandang i-celebrate ang Christmas season, December 25, na masaya. Nakakaligtaan natin na mas mahalaga ang Christ's death kaysa Christ's birth. Meron po ba kayo mabasa sa banal na kasulatan na in-emphasize ng mga apostol ang birth of Christ? Sige po. Kung may alam ho kayong talata sa banal na kasulatan na in-emphasize ng teachings ni Apostle Paul ang Christ's birth. Wala po. Wala po. Tanging sa lumang tipan lang ho naka-emphasize kanino po? In-emphasize nino? The prophet Isaiah. Samantalang sa lumang tipan ay hindi in-emphasize ang Christ's birth. Hindi po. Mas in-emphasize ng bagong tipan ang Christ's death. So therefore, mas mahalaga para sa ating mga manampalataya ang kamatayan ni Jesus. Kasi bakit po? Kasi kung wala hong Christ's birth, wala hong Christ's death, walang ililigtas yung isinilang doon sa pasabsaban. Kinakailangan maisilang siya. Bakit? Kasi may layunin na para siya mamatay para sa ating mga kasalanan. Kaya ang larawan na ito ay simbolo ng pagbabayad kasalanan para sa sangkatauhan. Kasi kailangan mamatay ang Panginoong Hesus at muling mabuhay.
At yan po ang ipinangaral ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 15, na kung saan nandyan ang gospel. Nandyan ang ebanghelyo. Sinabi din ni Apostol Pablo, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo ay nasa inyong mga kasalanan pa. Di ba? Kaya itong Christ death na ito, kinakailangan matupad ang sinabi ng Diyos na kinakailangan may magtubos ng kasalanan natin. Kaya meron pong aral, merong false gospel na paniniwala na hindi daw nagkatawang tao ang Diyos. Yun po ay mali. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos kasi siya ay espiritu. Kinakailangan siya'y magkatawang tao para matubos tayo sa paraan ng dugo. Kasi mahalaga ang blood of Christ, para matubos ang ating mga kasalanan. Kaya pag siya po ay namatay, muli siyang mabubuhay. Mahalaga po ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 17. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nanatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Mga kapatid, i-continue ko lang yung sermon natin. Kasi sa akin po ay ine-emphasize ko po ang Christ death, not the Christ birth. Kasi walang saysay ang Christ birth kung hindi naman siya mamamatay. Nakuha niyo mga kapatid? Kung ating pag-aaral, pwede hubang umurong si Christ bilang isang tao, naging tao, doon sa krus ng Kalbaryo? Pwede po ba? Palagay ninyo. Pwede. Di ba? Kasi nag-pray na nga siya sa Getsemani. Anong panalangin niya? Ama, nawa po ay ilayo ninyo ang saro na paghihirap dito. Bakit po? Nararamdaman niya yung hirap Yung tatamuhin niyang sakripisyo So ibig sabihin, pwede, possible na umurong si Jesus. Di ba? So walang saysay po ang Christ birth kung siya po ay uurong. Pero dahil alam ng Panginoong Jesucristo na meron siyang gampanin na malaki sa daigdig na ito, kinakailangan niyang mamatay. At higit sa lahat, kailangan niyang muling mabuhay. Kasi walang saysay ang pananampalataya natin kung siya po ay nanatili doon sa libingan. Kaya kinakailangan siya'y muling mabuhay. Dahil yan ang sinasabi ng Bible. So, ang resurrection of Christ ay hindi parte ng saving work ng Panginoong Hesus sa krus. Again, ulitin ko mga kapatid ang resurrection of Christ ay hindi parte ng saving work ng Panginoong Hesus sa krus. Bagamat ang resurrection ay parte ng gospel message o ng mabuting balita, hindi ang Christ resurrection ang paraan ng pagliligtas o pagtubos sa atin ng Panginoong Hesus, kundi ng kanyang kamatayan. Amen. The fact that Jesus Christ is alive is part of a Christian's good news. But individuals are saved by His death, not by His resurrection. Pastor Ray, ano ba yan? Christmas na Christmas? Christ death ang tinatalakay mo? Anong essence ng Christmas kung ganyan Christ death ang tinatalakay mo? Dapat masaya kasi Christmas Day. Brother and sister, hindi natin alam ang exact birthday ni Jesus. Like kung inuulit ko sa inyo, ang December 25 ay isang pagan celebration. Not a Christian celebration. Ngayon, kung nag-greet man tayo ngayon, yes, we greet Happy Holidays. Not a Christmas Day.
Why? Because Christmas Day, exact December 25, is a Saturnalia celebration, which is the pagan celebration. Ako sa akin nga, firm ang decision ko, firm ang belief ko. This season is not a Christmas day. Para sa akin, ang Christmas day nung simula si Jesus ay sinampalatayanan mo sa buhay mo. That's your Christmas day. Amen po ba mga kapatid? Kung kailan ka na born again, kung kailan mo tinanggap si Jesus sa buhay mo, sinampalatayanan mo si Jesus sa buhay mo, that is your Christmas day. Amen po ba? Yan ang mahalaga sa buhay ho nating mga manampalataya. Yan ang kaibahan ho natin sa hindi manampalataya. We celebrate Christmas daily, not on December 25. Amen? Kasi tayo po ay naipanganak na muli sa kanyang kaharian. Yan po ang Christmas Day para sa akin. Isinilang siya sa buhay ko. Ibig sabihin, muli akong isinilang dahil sa kanya. Naintindihan ko ang gospel. Naintindihan ko ang biyaya ng Diyos, ng pagliligtas ng Diyos. Tingnan ninyo mga kapatid, tanungin ho ninyo ang maraming Pilipino. Wala ho silang alam tungkol sa salvation. Yes, everybody is happy. Amen? Wala hong malungkot ho ngayon sa Pilipinas. Wala hong malungkot sa ibang bansa. Kanina po, ang aga-aga ko pong pumasok. Gising ako ng 1:45 for our Zoom class in US Seminary. Hindi ho sila nagbigay ho ng anunsyo. No classes today because of Christmas season. Ha? Bakit hindi kayo nag-advance? Gumising ako, nag-effort ako. Hinintay ko. Wala palang klase. So, ibig sabihin yung seminaryong yun, they believe that December 25 is the birth of Jesus Christ. Kaya no classes. Ako sa akin ko, that is ordinary day for me. December 25 is ordinary day for me. The most important day in my life is February 13, 1985. Why? Yan po yung panahon na tinanggap ko si Jesus sa buhay ko. Amen. Yan po sineselebrate ko ho yan. Ang ginagawa ko yan, nagfa-fasting po ako. Ginagawa ko ho dyan, kung noong araw po ay pupunta pa ako ng prayer mountain. Bakit? Kasi yun ho yung pinakamahalaga sa buhay ko. Kung kailan ko ho siya sinampalatayanan sa buhay ko. Kaya binabalikan ko ho yung mga nangyari noong February 13, 1985. Pag dumarating yung araw na yon, kasi yun ang pinakamahalagang araw sa buhay ko dahil sinampalatayanan ko siya sa buhay ko. Amen. Nandiyan po ba kayo? Ngayon yung sinampalatayanan ko yun, kung hindi ho yun muling nabuhay, walang kabuluhan ang aking pananampalataya. At dahil siya'y muling nabuhay, may kabuluhan ang aking pananampalataya. At may kabuluhan ang pananampalataya ho natin sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Kasi kung hindi ho siya muling nabuhay, wala hong pagtubos ng ating kasalanan. Ika nga ang resurrection ni Christ, and that is a guaranteed letter na magpapakita sa pagtubos ng Diyos nung binuhay ng Diyos ang katawang lupang walang kasalanan na niluwalhati ng Diyos. Kaya maasahan ang lahat ng mga sumampalataya sa ginawa ng Panginoon. Mamatay man ho siya, muli siya mabubuhay para sa langit. Amen. Mamatay man ho tayo, muli ho tayong mabubuhay. Amen. Yung kasi ang pag-asa. Kasi lahat naman ng tao po ay muling mabubuhay eh. Naniniwala ho ba kayo? Lahat ng tao muling mabubuhay. May mabubuhay para sa walang hanggang kamatayan, kaparusahan.
May mabubuhay para sa walang hanggang buhay sa piling ng Panginoon. Kalahon ninyo, ito nakakalungkot. Ang akala po natin, matatapos ang buhay ng tao dito lang sa mundong ito. Hindi ho natin nakikita minsan ng mga Pilipino na ang buhay ho ng tao ay merong buhay pagkatapos ng kamatayan. That there is life after death. Why? Meron tayong kaluluwa that is immortal. Meaning hindi namamatay ang ating kaluluwa. Ito po ay habang panahon na pwede ho nating i-google sa walang hanggang buhay sa piling ng Diyos at sa walang hanggang doon sa aparusahan sa impyerno. Kung tunay ho nag-suicide, yung artistang sino ba yun? Si Ronaldo Valdez, ang akala niya na natapos na ang buhay dito sa lupa, nagkakamali siya. Marahil po, sising-sisiho siya ngayon. Masarap mabuhay sa daigdig na ito. Amen? Sa palagay ho ninyo, masarap po bang mabuhay sa daigdig na ito? Ha? Masarap mabuhay kung si Kristo ang kasama mo. Amen? Mahirap mabuhay sa daigdig na ito kung wala kang Kristo sa buhay mo. Yan ang tendency. Yung isang tao na walang Kristo sa buhay, pag may problema, ang solusyon ho nila, magpatiwakal. Yan ang solusyon kagad ho nila. Kasi wala silang pag-asa. Kaya salamat sa Diyos, dahil tayo pong naakilala kay Kristo Jesus, bagamat dumaraan tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok ng buhay, may pag-asa. Amin po ba? Kasi merong Diyos na nasa tabi ho natin, na handang sumaklolo sa anumang oras na kailangan natin siya. Tawagin lamang natin siya. Tutugon ho siya. Kaya kung si Ronaldo Valdez po ay totoong nagpatiwakal, marahil hindi natin alam kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang kamatayan. Pero ang nakalulungkot ho dito ay wala siyang Diyos. Kasi kung merong Diyos ang isang tao, hindi niya kikitilin ang sarili niyang buhay. Amin po ba, mga kapatid? Kaya kung may pinagdaraanan ho tayong problema sa buhay, hindi solusyon ng pagpapatiwakal. Ang solusyon po ay dalawang tuhod, iluhod mo, manalangin ka sa Diyos, humingi ka ng sakulo sa Diyos, sabihin mo, Lord, tulungan po ninyo ako. Amin po ba, mga kapatid? Kaya ang bawat tao na namatay, ang katawan na inilibing, isang araw, babalikan nila ang katawan na ito. Last Thursday po, nung pumunta ako sa Aglipayan Cemetery, dyan sa soldiers, dahil matagal ko nang hindi napupuntahan ng aking mother, ang aking ina. So sinilipan ko ang aking puntod ng aking ina, pero hindi ako nanalangin. Dahil naniniwala ako wala na yung aking nanay doon. Ang nanay ko po ay nasa langit na. Ang nandun po ay ang kanyang bungo, ang kanyang skeleton. May isang araw po ay babalikan ho niya yon. Ang nakalagay ho doon sa lapida niya, noong naalala ko 1997, siya'y namatay November 30, 1997, ang pinalagay ko ho doon sa kanyang lapida ay yung karaniwan ho sa lapida, di ba? Birth on, died on, di ba? Ang pinalagay ko ho sa kanyang lapida ay birth on, ascended on. Instead na died on, ascended on. Dahil ang paniniwala ko, umaakyat siya. Ibig sabihin, pumupunta siya sa piling ng Diyos. Yung kanyang katawan lupa na nabulok at naging skeleton na ho ngayon. Babalikan ho niya yun isang araw. Amen? Lahat ho tayo, lahat ng namamatay na tao sa daigdig na ito, sa huling panahon, sa rapture of the church, mauuna po ang mananampalataya. Mabubuhay ang lahat ng mga mananampalataya kay Kristo Jesus.
At pagkalipas ng 1,000 taon, yung millennium, yung Messianic Kingdom, bubuhayin din lahat ng mga nangamatay noong panahon ni Adan at ni Eva hanggang sa huling henerasyon. Lahat ng mga hindi sumampalataya kay Kristo Jesus, muling mabubuhay sila. Pero pagharap nila, yun po sa white throne judgment. At pagkatapos nun, doon sila sa lake of fire. Ngayon mga kapatid, bakit ko sila tinuturo sa inyo po ito? Kasi maliwanag po ang banal na kasulatan na lahat ng tao po ay mamamatay. Ang lahat ng tao po ay muling mabubuhay. Ang ating kaluluwa ay immortal, meaning hindi namamatay. Na kinakailangan maintindihan ho natin at ipaintindi ho natin sa mga mahal natin sa buhay. Sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga kaibigan, na napakahalagang sampalatayanan nila si Kristo Jesus. Bakit? Kasi mamamatay sila. At may buhay pagkatapos ng kamatayan. There is life after death. Ito ho yan mga kapatid. Kung ang bawat tao, lahat ay mamamatay, ano po ang gagawin ho natin habang tayo nabubuhay? Kinakailangan pong pagtiwalaan natin si Jesus Christ. Katulad ng ginawa ni Abraham. Tumanaw si Abraham doon sa hindi pa na niya nakikitang pagtubos. Pero tayo ngayon, tumatanaw tayo, binabalikan natin ang nakalipas na ginawa ni Jesus. Basahin nga po natin ang John chapter 5 verse 29 para makita ho natin mga kapatid na lahat ng tao ay muling mabubuhay. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli, sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli, sa kahatulan. So meaning, lahat ng tao muling mabubuhay. Ito ay pinatutungkulan sa lahat ng mga tao na ligtas at hindi ligtas sa mga hukuman ng Diyos. Dalawa lang hukuman ng Diyos ha. Ito lang, tandaan ho natin. Dalawa lang ang hukuman ng Diyos. Ang Bema Judgment para sa mga mananampalataya at ang White Throne Judgment para sa mga hindi mananampalataya. Ngayon, Pastor Ray, nasaan ang first resurrection? Mabubuhay ba ako muli? Kung mamatay man tayo dito, yes. Babalikan natin yung katawang lupa kung saan tayo inilibing. Kaya noong nandun ho ko doon sa libing ng tatay ho ni Sister Karina. 94 years old ho yung tatay niya. Yung mga tao po, ipiniliwanag ko ho sa kanila ang kahalagahan ng tinatawag nating pananampalataya kay Christ. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, bahala na po kayo. Ang tungkulin ko lang ay ipahayag ko ang mabuting balita. Ang gawain po ninyo ay magligtas. Kaya sabi ko kay Sister Karina, invite mo yung mga kaibigan mo, yung mga kaklase mo, mga former classmate mo, at yung mga kamag-anakan mo. Na napakahalaga ng tinatawag ho nating pagpapahayag ng mabuting balita. Kasi pag-alarawan po, kung tayo po ay naglilibing ng mga mahal natin sa buhay, tandaan natin, kung naglilibing ho tayo, asahan natin, muli silang mabubuhay. Ngayon, ano yung muling pagkabuhay natin? Dahil yan po inaasam ho natin eh. Where is the first resurrection? The first resurrection ay ang rapture at ang mga tribulation saints. Ngayon, sa white throne judgment, pakita natin ang white throne judgment. Sa white throne judgment, lahat ng nabuhay sa mundo, simula kay Adan at Eva, hanggang sa millennium, na mga tao na natural na nabuhay sa panahon na yon ay haharap sa Diyos. Tignan ho ninyo ang kahinatnan ng mga tao na hindi sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus sa Kalbaryo. Basahin mo ang pahayag, Kapitulo 20. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. At ang nakaluklok doon, nasa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas. Ibig sabihin, naglaho. Nawala ang lahat ng bagay sa digdig na ito.
at walang nasumpungang kalalagyan nila. Ibig sabihin, nire-renovate. Verse 12. Next slide. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliliit, na nangatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. Ibig sabihin, lahat ng nangamatay noong panahon ni Ewatadan hanggang sa millennium, haharap sa white throne judgment, lahat ng ginawa nila ng mabuti at masama nang nakasaad sa aklat. Ibig sabihin, lahat ay nakarecord. Lahat ay nakatala. Lahat ng ating sinabi, lahat ng ating naisip, lahat ng ating ginawa ay nakarecord doon sa langit. At doon iahayag ng Diyos ang lahat ng ginawa ng tao. Ito lang ho yan, mga kapatid. Paano yung Pastor Ray? Yung kalagayan ng mga unbelievers na dadalhin sa lake of fire. Merong bang levels of punishment? Sa akin, ito lang ho yan. Ito lang tanong ko lang sa akin lang po ito. Depende sa tindi ng kasalanan ginawa mo. Ganun katindi din po ang apoy na pagpaparusa sa iyo. Kasi kung sa Bema judgment po, ay depende po ang rewards natin sa ginawa natin. Ganon din po sa unbeliever. Depende sa ginawa mo. Kung ano man yung halimang ginawa, pinagagawa mo nung nabubuhay ka pa sa lupa. Gumawa ka ng iba't ibang klase ng krimen. Binigyan ka ng chance ng Lord. Binahagi sa iyo ang gospel. Nireject mo, ayaw mo, namatay ka. Lahat ng ginawa mo, liba, nabuhay ka ng 80 taong gulang. 80 years ka namatay. Pero nabuhay ka sa kasalanan. Yung punishment mo doon sa lake of fire, matindi. Depende saan? Sa ginawa mong kasalanan. Amen? Yan ho yan. Balag na ating babasahin ulit. At ang mga patay ay hinatulan ayon. Tingnan nyo ha. Hinatulan ayon. Ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat. Ibig sabihin, lahat ng nakarecord. Lahat ng ginawa nila. Ayon sa kanilang mga gawa. Ang liwanag naman po ang Bible. So ibig sabihin, lahat ng ginawa mo. Kung nireject mo si Christ, yung parusa doon sa lake of fire mas matindi. Ito nga lang kung pag nakakita ho kayo ng yung volcano eruption Di ba nakakatakot na po ho yun? Nung pumutok nga ho yung Mount Pinatubo. Itong Mount na Taal. Nandun ho kami. Ano ba yun, Pastor Net? Kailan ba yun? Nandun tayo? January, 12, 2020. Habang pumuputok yung Bulkan Taal, nandun ho kami sa church. Habang nangaral ako, mga member po, nagtatakasan na. Kami na lang ni Bila Pastor natin nananatili doon na nakaupo sila. Kasi talaga wala na takot sila Pero ako tuloy-tuloy pa rin pangaral ko. Pinararamdaman ko na unti-unting nawawala ng miyembro. Sabi ko, uwi na nga tayo. Kaya uwi na ho kami. Kita ho namin kung paano nag-iirap po. Tumatakas ho kami doon. Yung mga tao po talagang tatakbuhan, papalayo doon sa Taal. Kitang-kita ho namin. Sabi ko nga sa loob ko, kung ikaw ay nandun mismo sa loob ng Taal, ibig sabihin doon mismo sa bulkan. Kung yung laba, imagine mo kapatid, laba lang yon. Natatakot ka na. How much more pag nandun ka na sa lake of fire? Nandun ka mismo na pinakukuluan ka ng apoy? Na magsasuffer ka eternally? Kahit anong dasal mo, kahit anong panalangin mo, Lord save me. No. No chance. No second chance in lake of fire. Wala. Kasi ayon sa ginawa mo. Kaya ito lang ho yun ang gusto ko makita ninyo. Yes, ang Christ birth mahalaga. Mahalaga ang Christ birth. Pero pinakamahalaga ang Christ death.
para hindi tayo mapunta sa lake of fire. Amen po mga kapatid? Ito naman nabasa. 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Yung pinag-aaralan ko, sa totoo lang, sa history ng dagat, marami po ang namamatay sa dagat. May seaman ba dito? Sa Pilipinas, yung pinaka-trahedya, yung Doña Paz, anong taon ho ba yun? Anong taon po yun? Kala ho yung Doña Paz na yun, nung hindi pa lumulubog ho yun, nasakyan ko ho yun. Opo. Mula Manila up to Davao. Para ma-experience ko lamang po, nung araw po, kasintahan ko pa lang ho yung nanay ho nila Gina at ni Sarah. Ano ka para ma-experience ko lang ho yung barko? Ayun po yun. 19 ano ba yan, sister? 87. 1986 po, bago lumubog ho yung Doña Paz na yon, nasakyan ko ho yun. Na-experience ko ho doon, yung Doña Paz na yon, tumitirik. Sabi ko doon sa kasama ko, bakit hindi ko maandar yung ano? Sabi nung mga crew, sira po yung barko, ayusin muna. Imagine nyo, sirain man na pala yung Doña Paz na yon. Pero ako, enjoy ako noon. Dahil wala pa akong alam na may mga lumulubog eh. Binata pa ako noon. Natatandaan ko noon, 16 years old, 15 and a half years old pa lang ako noon. Ganun ho yun. Ini-enjoy ko yun kasi yung maranasan ko yung ilang araw sa dagat na ta-travel. Ilang ulit ho yun. Na tumirik ho yung Doña Paz na yun. Ilang ulit po yun. Pero wala sa akin yun. Wala sa akin yun. Bakit po? Kasi wala pa ko alam na lumulubog ang barko. Bagamat hindi ko pa alam ho yung Titanic. Wala pang Titanic noon na pelikula. Wala pa. Kaya wala pa akong knowledge about that. Pero ito ho yun. Noong 1987, nung lumubog si Doña Paz, sabi ko, ilan ang namatay? 4,000 ang namatay. Diba? 4,000 mahigit. Yung isang trahedya sa Pilipinas at nakahindik-hindik na paglubog ng barko. Sabi ko doon sa asawa ko dati, nila Rainbow, mabuti hindi tayo na ano. Sabi ko, oo nga hindi sinakyan natin. Lumubog. Kaya kung aking iugnay dito, ibinigay ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Kasi may mga namatay na nalulod na hindi na po nakuha. Di ba? Kaya nung alala ko nung araw nun, pag nabili tayo ng isda nun hindi tayo bumibili ng isa. Bakit po? Sa party ho dyan? Bakit? Kasi kinakain ng isda yung laman ng tao eh. Tama po ba ako? Alam ko na, ayaw na yung bumili kasi baka naman may makuha nakakaiba. Di ba? So ibig sabihin yung takot na yun. So ibig sabihin, may mga namatay sa dagat. Na isabi ho ng Bible, ibibigay din ho yun. At eto pa, makinig kayo mabuti. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. I-analyze natin itong verse na ito, kapatid. Ano yung Hades? Impyerno yun. Imagine ho ninyo, lahat ng mga namamatay na hindi mananampalataya sa ngayon, nag-reject kay Christ, sila po ay pansamantala na dadalhin saan? Sa Hades, sa impyerno. Ano yung lugar ng Hades? Apoy. Imagine ninyo, naghirap na sila sa Hades, pinaapoy na sila, pero isang araw din pala, kasama ho ng Hades, ang lahat ng patay sa at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. Verse 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid saan? Dagat-dagatang apoy. Pastor, dagat-dagatan. Parang laro-laruan lang naman yan eh.
kunwarian lang yan eh. No! Brother and sister, dagat-dagatang apoy, that is a lake of fire na na-preserve for Satan. Tandaan niyo ito mga kapatid, mga minamahal ko, kung bakit dapat natin pahalagahan ang buhay na ito dito sa lupa. Pahalagahan natin ang Christ's death. Why? Hindi ho tayo ibubulid sa Hades. At hindi tayo ibubulid sa lake of fire. Tuloy natin ang basa. Ito ang ikalawang, hindi pa tapos. Verse 14. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. The lake of fire. Last verse. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid saan? Dagat-dagatang apoy. So ang tanong dito, sigurado ka ba na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay? Sigurado ho ba? Yes. May assurance. Amen? May assurance ho tayo. Kung nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay, hindi ho tayo ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Amen? Kaya pasalamat tayo kay Kristo Jesus. Kaya tayong mga sumampalataya kay Kristo, patuloy tayong umaasa sa dakilang araw na yon. Ako po, ang inaasahan ko lang ay ang rapture, anumang oras. Maranatha. Sana nga dumating na si Kristo. Amen. Para matapos na pong lahat. Kaya napapanatili ang pananampalataya ni Abraham dahil umaasa din ho siya sa muling pagkabuhay. Naniniwala ho si Abraham na muling mabubuhay, may muling pagkabuhay. Tayo po ay umaasa din na muli ho tayong mabubuhay kung mamatay man tayo. Kung hindi man, ang rapture babaguhin ang ating katawan lupa. Amen? Are you excited sa rapture na yan? And the last thing, number 3, Abraham's faith was well preserved. Ang pananampalataya ni Abraham ay napanatiling mabuti. Preserve as a person. Iningatan bilang isang tao. Verse 25, sabi dito, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Ang Panginoong Jesucristo, siya ang sentrong focus ng bawat pangakong ibinigay. Siya ang isa sa pamagitan niya ay pagpapalain niya ang lahat ng bansa sa buong mundo. Ang pagpapala ng Diyos kay Abraham na pagpapala sa lahat ng bansa sa buong mundo, depende ho yan kung maniniwala ang bawat bansa sa Diyos ni Abraham. Amen. Tayo po ang bansang Pilipinas ay tinaguriang sabi ng iba, the only Christian nation in the Far East. But the reality, not a Christian nation, but a Catholic nation in the Far East. Why? Because majority of Filipinos are Catholic people. Yes, we consider that Catholic is Christian. Pero anong klaseng Christianity ang meron ang Catholics? Gusto kong emphasize mga kapatid, mga kaibigan, ang Christianity, si Christ ay namatay. Jesus died for our sins. Christianity is Jesus was buried. Jesus arose from the dead. That is a Christianity. Kung hindi naka-emphasize sa anumang Kristyanismo, sa Kristiyanong relihiyon, ang kamatayan ni Jesus, ang muling pagkabuhay ni Kristo Jesus, at ang kanyang pag-akyat sa langit, hindi ho yan ang Kristyanismo. Dahil ang Kristyanismo ay nakasalalay saan? Sa Christ's death and the Christ resurrection. Kasi kung walang Christ resurrection, walang kabuluhan ang pananampalataya na meron ka ngayon. Amen. Ngayon, may kabuluhan ba ang pananampalataya mo? Kung mailalagay ang lubusan ng iyong pananampalataya sa mga katotohanan ng iyon,
ligtas ka. Ngunit kung hindi naghihintay ang impyerno sa iyo. Bilang konklusyon sa aking sermon, sa buong katapatan na taglay ng iyong puso, masasabi mo bang tunay na nagtitiwala ka sa Panginoong Jesucristo para lamang sa kaligtasan ng iyong kaluluwa? So ang konklusyon ni Pablo sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay nilinaw na walang iba o walang sino man ang gagawa. Na ang kaligtasan ay dapat dumating sa pamamagitan ng nagliligtas na pananampalataya kay Jesucristo. That's a saving faith. Naniniwala si Abraham at naligtas ho siya. Hindi ito gumawa, hindi sa batas, hindi sa pagtutuli. Ito ay pananampalataya noon at ito ay pananampalataya ngayon. Kung gayon, nasaan ang iyong pananampalataya? Tingnan natin si Abraham. Ang kanyang pananampalataya ay nakapokus sa Mesiyas. Naghintay ho siya ng matagal. Ang mga pangako ng Diyos ay natupad sa kanya sa kanyang kapanahunan. Tayo pong mga mananampalataya, hinihintay natin ang katuparan ng pangako. Anong pangako? He will return. Amen. Sabi nga ni General MacArthur noong 1945, I shall return. Ang Pilipino umasa. Nasaan si General General MacArthur? Nasaan si General MacArthur? Hinintay ho. Dahil tinupad ho niya ang kanyang pangako, I shall return. Kaya nakalaya ang Pilipino sa panakop ng mga Hapones. Amen. Si Kristo Jesus nangako siya that someday He will return. Anytime, He will return. Kukunin niya tayo at dadalhin niya tayo sa piling niya. Amen po ba? Yan ang pinakamasarap. Ang pinakamagandang bahagi ng buhay pananampalataya ay makita mo si Jesus ng face to face. Amen? Masarap kung mayakap mo na ang Diyos. Ako po, nakikita ko po mga kapatid, makikita natin lahat yung butas ng kanyang dalawang kamay. Makikita ho natin sa langit ang butas sa kanyang tagiliran. Dahil siya po, kung ano ho yung kanyang kalagayan bilang tao, nagkatawan tao, umakyat sa langit, ganun din ho natin siya makikita. Amen. Siguro mag-uunahan tayo ng yakap sa Kanya. Siguro unahan ko kayo. Gusto ko po na mayakap ko siya. Dahil yun po kasi ang pinakamasarap sa bahagi ng pananampalataya na makita mo ang pinaka-finish line ng faith mo. Our finish line is in heaven. Pag nakita mo na si Jesus, that is your finish line. Amen? Bakit po? Tapos na ang lahat ng pagsubok. Tapos na ang lahat ng paghihirap. Wala nang sakit, wala nang karamdaman. Kasi buhay na walang hanggan sa piling ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Amen?